Eto na pala, eto na yung dahilan kung bakit nagdi-delete, nagbubura ng mga topic yung mga anti-Marcos na kanilang sobrang paninira kay Pangulong Marcos, below the belt, libelous at labag yan sa batas. Kasi alam po niyo kung bakit ipinag-utos na ni Pangulong Marcos sa kanyang gabinete o sa mga kinaukulan sa ating pamahalaan ipatupad ang batas sa mga lumalabag, kasama ang mga libelous, kasama ang pagpapatupad ng cyber libel sa mga gumagamit ng social media na fake news, personal ang batikos sa Pangulo ng Bansa. Lalo na kung sinasabing malala ang sakit, na hospital, o kung ano-ano pang mga below the belt na paratang. Kung nung una na sinasabing ng mga anti-Marcos na ang Pangulo ay mahinang Pangulo, bangag daw ang Pangulo, at kung ano-ano pang mga below the belt na batikos, pinalampas yan ng mga kinaukulan at ng Office of the President. Pero ngayon, hindi na. Kaya kung yung mapapansin, nagsimula na mag-file ng isang araw ang PCO ng cyber libel dahil sa mga paninira. Tuloy-tuloy na po yan. Seryoso na dahil may utos ang Pangulo. Kasuhan, papanagutin. Ngayon, kung kayo ayaw maniwala, ay di gawin nyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo gawin. Subukan nyo. Hindi ito pananako. Actually, ito'y matagal ko nang pinapanawagan. Dapat harapin, dapat papanagutin ng gobyerno ang mga sobrang paninira sa gobyerno at sa Pangulo. Matagal silang nanahimik, inunawa ang demokrasya, inunawa ang karapatan ng iba, pero na-realize din nila na ang karapatan may hangganan, ang demokrasya may limitasyon. Ang lalabag sa batas, hindi na yan parte ng demokrasya. Ang lalabag sa batas ay hindi na yan parte ng karapatan. Yan ay pang-aabuso. Meron ng accountability. Ayan po, hindi ito pananakot. Okay? Doon sa lahat ng patuloy na gumagawa, hindi lang po yung mga vlogger, political vlogger o anti-Marcos, Duterte supporters, hindi lang yun nandito. Kahit nasa abroad, pananagutin na rin po kayo. Dahil meron ho talagang ang content ay manira ng manira. At yung iba naman nanonood, nakikinig, hindi ko alam kung ano. Baka sila pare-parehas na. Sila rin yan. Ngayon, hindi na pwede. Kung ayaw nyo maniwala, sige, gawin nyo. Abangan ninyo ang galaw ng gobyerno. Hindi martial law ito. Hindi ito paghihigpit, ito ay parte ng rule of law. Hindi na pwede yung sobrang pambabastos sa Pangulo, sobrang panlalait, at kung ano-ano pa. Although ang sabi ng Pangulo, mabait pa rin dating, kung ano-anong mga chismis ang paninira sa social media. Ganun lang, pero ang utos niya sa kabila ng kanyang announcement, ang utos niya, ipatupad na ang batas. So hindi lang PCO ang gagalaw dyan. Lahat ng departamento na sisiraan ng personal, gagalaw. Police, NBI, mag-iimbestiga at sila magpapay ng kaso. Well, kung sasabihin ng iba, ayan na naman, puro salita, puro imbestiga, wala namang nangyayari, ganun po talaga. Mas mahirap yung puro huli na lang, walang investigasyon. Baka sabihin nyo, martial law na. Mas malupit yun, yung walang investigasyon, puro huli. Mas malupit yung katulad ni gawa ni Duterte, tukhang-tukhang, tumba rito, tumba doon. Ay, hindi ho ganun. Hindi yun rule of law. Ang rule of law, pag merong ginawa ka, iimbestigahan ka, ipapatawag ka, pagpapaliwanagin ka. Pero hindi ibig sabihin nagpaliwanag ka, tapos na. Hindi. Pag ikaw ay nagpaliwanag, tapos hindi naman nakumbinsi ang mga otoridad, tutuluyan ka pa rin. Pag ikaw naman umamin at nagsorry ka, hindi yun tapos. Pag umamin ka, nagsorry ka, ebidensya na yun, admission, tutuluyan ka pa rin. Ganun po yun. Hindi ibig sabihin pinatawag ka ng NBI at ng pulis ay ikaw hinaharas na. Yun ay parte ng pagbibigay ng karapatan sa iyo, due process. Hindi gagawin ng gobyerno ng huli o magtumba ng magtumba. Hindi ganun yun under Marcos administration. Kung nasanay kayo during Duterte administration, walang pag-aresto, tumba lang ng tumba, tukhang ng tukhang, labag sa batas, crime against humanity, yung kasong inaabot ngayon, kaya nakakulong sa dahig. Dahil nga ho sa reklamo ng mga Pilipino, yun.
Huwag na tayong babalik sa madilim na ganyan. Hindi kailangan ng Pilipino ang ganyang klaseng gobyerno. Ang kailangan ng Pilipino ay sumunod sa batas, ipatupad ang batas, palakasin ang ekonomiya, palakasin ang internal, external security, tulungan ng totoo ang mahirap, at labanan ng totoo ang korupsyon. Yun yun. Pero yung paghihigante, makabalik lang sa gobyerno, pera, kapangyarihan lang, huwag nating isakripisyo ang ating magandang Pilipinas. Huwag nating isakripisyo ang buhay ng ating pamilya at kabataan. Doon tayo sa may pag-asa. Hindi doon sa walang alam. Hindi doon sa ang alam ay galit lang, paghihiganti lang. Maling-mali po yan. Ngayon, ang pagpapatupad ng batas, lalo na ang cyber libel, ay tamang-tamang galaw ng Executive Department at ng lahat ng inauukulan. Lagi ko naman sinasabi, hindi na kayo natuto, pero ulit-ulitin ko, ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Ayan. Pag hindi nyo na paulit-ulit kong sinasabi yan, ibig sabihin, kahit sino, hindi above the law. Dapat kayo ay mananagot sa ilalim ng batas. Walang makapangyarihan sa batas. Hindi mo pwedeng lampasan ang batas. Hindi mo pwedeng ilagay sa iyong kamay ang batas. Yan po yan. At yung ignorance of the law, ibig sabihin, hindi katwiran, hindi depensa, hindi pinaniniwalaan na sorry judge, sorry po, hindi ko alam ang batas, hindi ko alam bawal yon, wala yon, hindi po yon depensa. Pag sinabi mo ganon, lalo kang makakalabuso. Kasi nga, walang excuse, walang exempted sa batas. Nakakaintindi ka o hindi, may pananagutan ka pag mali ka. Yun ang sinasabi ng ignorance of the law excuses no one. Okay? Pinapaliwanag lang natin, hindi naman ho kailangan abogado ang magsabi niyan. Hindi naman ho kailangan hukuman lang ang magsabi niyan. Dapat alam natin yun para hindi tayo mabuso. Para hindi kayo lumampas doon sa inyong limitasyon. Lahat tayong mamamayan may karapatan, pero may limitasyon ang lahat. Kaya ako pinapalaala yung laging tayong maniwala sa kung ano yung ating limitasyon. Walang above the law. Delikado yan. Di ba? Nakukulong at makukulong talaga. So, rule of law. Pagpapatupad ng batas, ibigay ang tamang karapatan at panahon, due process sa lahat ng sektor. Kaya yung maabuso sa ating Pangulo, sa ating gobyerno, ang sagot dyan, ipatupad ang batas. At inuulit ko, inuutos na ng Pangulo. Kaya maraming kakasuhan ng libel. Nagsimula na at magtutuloy-tuloy ito. Kahit nag-delete kayo ng inyong mga topic sa inyong mga social media account, naka-record na yan. Naka-record na yan. Ebidensya na yan. Kaya yung Operation Backlash ngayon, Operation Delete ngayon, nagbubura ng mga account ninyo, nako, guilty kayo yan. Ang ibig sabihin, mananagot ka pa rin.